Cassandra, nandiyan na. Wow, ang ganda niya talaga. Grabe, nag-viral na naman yung pictures na in-upload niya kagabi. Sari-saring komento ang nag-ingay nang pumasok sa campus si Cassandra Alcantara. Paano ba naman kasi, mukha niya palang ay kapansin-pansin na. Maputi, makinis ang balat, mahaba ang buhok, makurba ang katawan, at amoy mayaman pa. Isa lang naman siya sa pinakakilala sa school nila dahil pambato siya sa lahat ng beauty contest. Siya nga rin ang face of school kung saan mukha niya ang nasa tarpaulin lagi para maengganyo yung mga estudyanteng pumasok sa eskwelahan. Cassandra, hindi mo na naman sinabi sa akin na maaga ka ngayon. Ani ni Lilian na matalik na kaibigan niya. Kahit na nasa kanya na ang lahat, ay isa lang ang naging kaibigan nito. Tinatamad na rin siya kasi makipagkaibigan sa lahat dahil wala siyang tiwala. Ngumiti ito. Yeah, I woke up early kasi and I have decided to go to school. Bakit gulat na gulat ka pa? Natatawang tanong ni Cassandra. Lilian rolled her eyes. Kasi palagi kang late. Sana sinabihan mo man lang ako na maaga ka ngayon nang magawan kita ng award. Biro nito at nagtawanan ng dalawa. Achievement din yan. Gaga ka talaga. Sa katunayan, hindi nakatulog buong gabi si Cassandra dahil namimiss niya pa rin ang ex nito, si Marcos Villamonte. Isang buwan na rin kasi simula nang naghiwalay silang dalawa. Ma-pride na babae si Cassandra, kaya hindi niya hahayaan na siya ang unang gagawa ng first move para kausapin ang ex nito. Lilian, Friday night ah. Pagpapaalala ni Cassandra sa kaibigan na si Lilian. Nakaugalian na kasi nilang mag-hangout sa bar palagi kapag Friday night. Kasi may gagawin kasi mamaya sa committee eh. Alam mo naman, malapit ng sport fest natin. Baka gabihin din ako. Nanliit naman ang mga mata ni Cassandra dahil sa sinabi ng kaibigan. Wow, first time tumanggi ah. Change person yan? Hindi naman. Progressive lang this school year. Pero sa susunod pangako sasama na ako ulit. Wala nang ang nagawa si Cassandra dahil sa busy si Lilian. Nang matapos ang klase, ay dumiretso na sila sa cafeteria para makapagmeryenda. Kamusta na pala ang puso mo, Cassandra? Tanong ni Lilian nang natapos silang umorder. Ha? Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Siyempre parang hindi kita nakitang umiyak sa ex mo eh. Umupo sila sa gitna dahil yan ang kanilang upuan. Nobody sits there except them. Lahat ay handang magpaubaya kay Cassandra dahil ganyan siya kasikat at kaganda. Okay lang naman, ako pa ba? And hello? Ako? Iiyak sa lalaki? No freaking way. Pagsisinungaling ni Cassandra dahil ayaw niyang ipakita ang totoong nararamdaman niya. Talaga lang ah. Gaano ka okay yan? Baka mamaya mabalitaan ko na lang nagkabalikan na kayo. Napakunot naman kaagad ang noo ni Cassandra. Bakit ba naman kasi siya ang topic natin ngayon? Duh! It's been 1 month na simula nang mag-break kami. Okay na ako, no? So, how about seeing him? Wika ng kaibigan nito. Hindi ako magiging apektado. Napatingin naman si Cassandra kay Lilian nang matawa ito. Anong tinatawa mo dyan ah? O sige, sabi mo eh. Tingin ka nga sa left mo. Mas lalong kumunot ang noo ni Cassandra saka napatingin ito sa kaliwa niya. Halos hinigpitan niya ang hawak sa kanyang coffee nang makita si Marcos. Sobrang lakas din ang tibok ng puso niya at hindi malaman ang gagawin dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ex pagkatapos ng paghihiwalay nila.
Nasa ibang department kasi si Marcos at sobrang laki ng campus kaya hindi sila nagkakasalubong palagi. Akala niya ay kaya na niya makita si Marcos pero hindi pa pala dahil sobrang nasasabik siyang yakapin ito at gusto niyang sabihin kung gaano niya kamahal ito. Okay pala ah. Bago pa man tumingin sa pwesto nila si Marcos, ay kaagad na niyang itinuon ng pansin kay Lilian. Okay na okay talaga, kahit nga may kasama pa siyang babae. Aniya, saka ininom ang kape. Kaya mo? Bakit naman hindi? Pagkatapos ng araw na yun, ay panibagong gabi na naman na hindi siya makatulog. Napatingin siya sa dating pictures nila sa phone at napaluha na lang nang makita kung gaano sila kasaya rito. Ang rason lang naman kasi ng paghihiwalay nila ay palaging tuyuin si Cassandra. Siguro nga ay napagod si Marcos, kaya sa pagsabi niyang maghiwalay na sila ay kaagad na pumayag si Marcos sa kanya. Coping mechanism niya ang mag-makeup para i-post sa social media. Nagbabaka sakali na mapansin siya nito at makipagbalikan. Pero halos isang buwan niya na rin ginagawa iyon ay wala pa rin siyang natatanggap na text galing sa ex-boyfriend niya. Kinaumagahan ay nagising siya dahil sa ingay sa baba ng bahay nila. Nang nakababa siya ay tumungo siya sa sala at nagulat nang makita na may mga bisita ang kanyang mga magulang. Isang buong pamilya ang bisita nito. Pero iisa lang ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang lalaking naka-earphone at tahimik lang sa gilid. Simpleng puti ang kanyang suot, pero sa unang tingin pa lang ay alam mo nang gwapo siya. O anak, nariyan ka na pala. Halika, nandito ang ninang mo galing sa States. Kinawayan si Cassandra ng kanyang ina, kaya lumapit siya rito. Mano po. Kaagad na sabi niya saka nagmano sa tinawag na ninang at ninong niya. Kahit na spoiled brat itong si Cassandra at sobrang taas ng pride, kapag nariyan ang parents niya ay tiklop siya. Kung susuwayin niya kasi, ay siya lang din naman ang mahihirapan dahil kinukuha ng mga ito ang credit cards niya. Minsan ang nangyari yun kaya hindi na niya kaya pang maulit. Kasi parang hindi siya makasurvive nang hindi gumagastos. Si Ninang Celis mo saka si Ninong Erwin. Ayan ang 4 na anak nila, si Andrew, si Liam, si Joshua at si Marcos. Napatingin siya sa huling lalaki na itinuro ng kanyang ina. Napaatras siya sa gulat dahil kapareho ito ng pangalan ng ex niya. Marcos? Tawag ng kanyang ina kaya kaagad na napatingin si Marcos dito. Kinuha niya ang earphone niya saka tinuro ng ina niya si Cassandra. Bumati ka sa kababata mo. Napakunot naman ang noo ni Cassandra dahil hindi niya naman kababata ito. Habang si Marcos naman ay napatingin kay Cassandra mula ulo hanggang paa. Kaagad na tumayo si Marcos at ginulo ang buhok ni Cassandra. Grabe, dalagang-dalaga ka na ngayon ah. Natutuwang sabi ni Marcos saka kinurot pa ang pisngi ni Cassandra na para bang sobrang close nila. Stay away from me, jerk! Reaksyon ni Cassandra at umiwas kay Marcos. Cassandra, that is McCoy! Sigaw ng kanyang ina kaya natigilan si Cassandra at napatingin muli kay Marcos mula ulo hanggang paa. Hindi niya nakilala si Marcos dahil sobrang matipuno nito ngayon at mistiso. Yung kilala niyang McCoy kasi noon ay sobrang taba at maitim. Kaya hindi maaari na si McCoy ito dahil sobrang layo talaga ng kaanyuan na naaalala niya. Saka hindi niya naman alam na Marcos ang tunay na pangalan ng lalaki, kundi McCoy lang. Palayaw nito. No, excuse me. Pagmamaldita nito saka umalis. Nagbago na kasi ang lahat.
Hindi na niya naramdaman ang closeness nilang dalawa kasi para sa kanya ay ibang tao si Marcos. Ang nakakainis pa ay kapareho pa ng pangalan ng ex niya. Nagrereklamo siya tuloy kung bakit ganito. Mapaglaro ang tadhana. Gusto niyang kalimutan ng ex niya. Pero bakit may umepal pang kapangalan nito? Sungit mo na ngayon Napahinto sa pag-splash ng tubig si Cassandra nang marinig niya ang boses ni Marcos. Hindi Villamonte, kundi Marcos Montiarde. Do I know you? Pagtataray nito. Kasalukuyan ay nasa pool area siya dahil Sabado ngayon at walang pasok. Hindi pa umaalis ang bisita nila at ayaw niyang makisalamuha doon. Of course, you really know me, Lil Sis. Saka siya inakbayan nito at ginulo na naman ang buhok niya. Can you stop? Hindi tayo close. Bakit ba ang sungit mo? Wala ka nang pakialam doon. Sa totoo lang kasi naiiling siya kay Marcos. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman na tila ba hinahabol siya ng kanyang hininga dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. O sige na nga, bigyan na lang kita ng space ngayon, baka magulat ka pa Saka tumayo na si Marcos at aalis na sana nang biglang tumunog ang cellphone ni Cassandra. Tiningnan ni Cassandra ang phone niya at hindi sinagot ang tawag. Bumungad ang profile ni Marcos Villamonte nang kinansel niya ang tawag. Sinustok kasi niya ang profile nito. Hindi niya alam na nakita iyon ni McCoy. Bakit hindi mo sinagot? Nariyan ka pa? Gulat na tanong ni Cassandra sa kanapatayo. Oo. Pwede ba lubayan mo na ako? Wala kang pakialam kung sasagutin ko ang call o hindi. Kalalaki mong tao, napakachismoso mo. Sa kanya ito nilagpasan at bumalik na sa kwarto niya. Si Lilian lang naman kasi ang tumatawag sa kanya, hindi ang ex niya. Napabuntong hininga na lang ito, saka nag-isip kung pupuntahan niya na lang ba si Marcos na ex niya para makipagbate o hindi na. Masyadong mabigat sa kanya ang desisyon na ito. Pero hindi na niya kaya pa ang mga araw na hindi sila magkasama. Kaya pagkatapos ng ilang oras ng pag-iisip, ay finally, pupuntahan na niya si Marcos sa tinatambayan nito tuwing weekend, sa bilyaran ng mga mayayaman. Alauna na rin kasi ng umaga dahil sadyang pinag-isipan niya talaga ng mabuti ang desisyon. She sneaked around to see kung may tao pa sa baba nila. Pero tulog na ang lahat, kaya dali-dali itong lumabas ng bahay papunta ng parking area nila. Nang buksan na niya ang pinto ng sasakyan, ay kaagad naman itong nagsarado. Gulat siyang napatingin dito at nakita si Marcos o ang tinatawag niyang McCoy noon na nagsarado ng pinto. What the hell are you doing? Inis na sambit niya dito. Mapang-asar nang umisi si McCoy sa kanya. San ka pupunta And why are you still here? Dagdag na tanong niya dahil akala niya ay nakauwi na sila. Hindi sila nakauwi dahil nagkaaberya ang sasakyan nila at pinapaayos pa nila. Bukas pa raw ihahatid. Bukas naman ang mansyon nila Cassandra para sa kanilang pamilya. Matalik na magkaibigan kasi ang mga nanay nila kaya hindi na issue ang pagtulong ng buong pamilya niya sa bahay lalo na sobrang laki naman ito at mayroong mga guest rooms. Huwag mong ibahin ang usapan. Saan ka pupunta? And again, ano ba ang pakialam mo? Tumabi ka nga dyan. Pakialam ko. Akong nakakita sa'yo na tumatakas ka Paano kung mabangga ka dyan? Konsensya ko pa. Kaya sa ayaw mo manus sa hindi, makikialam ako. Sinamaan na naman siya ng tingin nito. Hindi na ako bata. Wala akong pakialam kung bata ka o hindi. Hindi ko dadali ng konsensya ko habang buhay dahil hindi kita pinigilan. You can't stop me, okay? If I can stop you, then sasama ako.
Ano? Napasigaw ito sa gulat. Sasama ako. Nakangiting ani McCoy at kaagad na tumungo sa driver's seat. Hoy! Ano ba? Umalis ka nga dyan. Aalis ako rito o isusumbong kita. Wala nang magawa si Cassandra at napasabunot na lang sa sarili niyang buhok sa inis. Fine. Look, dito ka lang sa sasakyan ha. Kapag nambwisit o nakialam ka sa gagawin ko, hindi kita mapapatawad. Saka ito tumungo sa kabilang seat at sumakay na. Then McCoy started the engine. Walang may nagsalita buong biyahe dahil inis na inis si Cassandra habang si McCoy naman ay natutuwa sa kanyang ginagawa na siyang mas lalo pang nagpapainit ng ulo ni Cassandra. Stop there. Dito lang tayo. Ani Cassandra saka ito hininto ang sasakyan. Wag kang aalis dito ha. Maliwanag ba? Pinandilatan ito ng mga mata at natatawang tumango si McCoy. What's funny? Tanong niya dahil naiinis na siya sa pagmumukha ni McCoy. You, can you please chill? Para mo kasi akong papatayin sa gigil mo eh. Sino ba naman kasi ang hindi maiinis ha? Seriously? Never nagbantay ng ganito kahigpit sina mommy at daddy sa akin. Tapos ikaw na out of nowhere lang, sumulpot, pilit pang gustong sumama sa mga gagawin ko. Kakainis ha? Hindi ko kasalanan na magkakasino ka. Che, dito ka lang. Sa kanya ito sinarado ang pinto at umalis na. Tiningnan naman ni McCoy kung saan sila ngayon. Akala niya ay papasok ito sa kasino. Pero tumungo sa kabila kung saan nakalagay ang Billionaire's Billiard. Napakunot naman ang noo nito kung bakit papasok sa ganoong lugar si Cassandra. Alam niyang sobrang sassy nito at siguradong hindi maglalaro ng billiard. Hinayaan niya na lamang muna dahil baka may gagawin lang naman sa loob. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin lumalabas si Cassandra, kaya kaagad na siyang lumabas ng pinto. Habang si Cassandra naman ay nakatunganga lang sa nakita niya, nanginginig, hindi sigurado kung totoo ba talaga ang nakikita nito. Si Marcos kasi may kasamang babae. Naghahalikan silang dalawa at hindi lang basta-basta kung sino ang babaeng iyon, kundi ang nag-iisa niyang best friend, si Lillian. Cassandra? Napaupo ng maayos si Lillian nang magtama ang mata niya kay Cassandra. Kaagad na tumalikod si Cassandra at dali-dali na pinunasan ang kanyang luha. Bestie, Cassandra! Kinalabit siya nito at saka siya humarap. Nag-aalala namang tumingin si Lillian sa kanya at napatingin ito kay Lucas. Si Marcos naman ay parang gulat na gulat din. I have to explain. No need. Ha? Gulat pa rin na wika ni Lillian. Ngumiti ng pilit si Cassandra at tinataga ng loob nito. Ano ka ba? Bakit mo naman kailangang mag-explain? Kasi ex mo siya. Ex. E-X. So wala na kami. Still, I feel like I have to explain. Kailan lang ba naging kayo? Pinilit ni Cassandra na maging buo ang boses niya. 3 weeks ago? Oh, right. After we broke up. Sa isip niya. Ngumiti ng pilit si Cassandra saka nagsalita. See, matagal na rin. Sige Lillian aalis na ako. Dumaan lang kasi ako rito para bumili ng soft drinks pero hindi na pala ako nauuhaw kasi masakit yung tiyan ko. See you on Monday na lang. Aniya, saka dali-daling lumabas. Pero hindi niya namalaya na nasa bandang likuran lang pala niya si McCoy at nabangga niya ito. Dito, hindi niya mapigilang maiyak habang yakap-yakap siya sa bisig ni McCoy.
Anak naman kasi, bakit ka naglalasing? Mabuti na lang nandyan si McCoy. Naiuwi ka niya ng safe. Ma, kakagising ko lang, masakit pa ulo ko. Tinulungan ng kanyang ina ang anak saka binigyan ito ng tubig at gamot, pampawala ng sakit ng ulo. Buong magdamag kasi ay naglasing si Cassandra para makalimutan ang nakita niya. Hindi naman siya napigilan ni McCoy dahil may pinagdadaanan ng dalaga. Ang tanging nagawa niya na lamang ay makinig at bantayan si Cassandra hanggang sa maiuwi ito. Ewan ko ba kasi sa'yo? Ano, masakit pa ba ang ulo mo? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa iyong bata ka. Mabuti na lang nandito si McCoy. Nabantayan ka niya. Napakunot naman ang noo ni Cassandra sa sinabi ng ina. Bantay? Hell no! Aniya, saka inilapag ang baso ng tubig. Napatayo naman ang ina saka nagsalita. Hell yes! He will transfer to your school by tomorrow and he will stay here for good. What? Dito? No, I mean dito sa Pinas, of course. Kaya laking pasasalamat ko talaga na dito na sila titira para naman may bantay ka. Palagi ka nalang umuuwi ng late. Kung hindi late ay lasing. Remember the last time when we confiscated your cards? Muntik ka nang mamatay sa car accident. And now you drank too much. Paano na lang kung wala si McCoy kagabi? Ano, mababalitaan na lang namin na nasa hospital ka? O may mga kalokohan kang ginawa? You are a woman, Cassandra. You have reputation that you should value. Huwag kang pabaya, anak. Cassandra rolled her eyes. Hindi siya nakikinig at wala siyang balak makinig dahil ilang beses na niya itong napakinggan mula sa magulang niya. She is a spoiled brat woman. Lahat ay nakukuha niya ng panandalian. Kaya para sa kanya ay sobrang dali lang ng lahat kahit ano pa man ang gawin niya. Ayan, hindi ka na naman nakikinig. I really don't know what to do with you anymore. Mom, listen, okay? I am not a kid anymore. So please let me have fun while I'm still young. Let me enjoy my teenage years. Sa inyo na nanggaling. Explore, have fun and learn. How can I learn if I will just stay here and do nothing? I must socialize with other people, right? And speaking of socialize, inabot niya ang phone niya sa bed niya, saka sumignal sa ina na wait. Mom, can I have a me time first? Bababa na lang ako kapag gusto ko na. Napabuntong hininga na lang ang ina dahil sanay na siya sa ugali ng kanyang anak. Naiwan si Cassandra sa kwarto niya, saka niya binuksan ang camera at nag-selfie. Nakailang take pa ito bago makuha ang perfect shot, saka tiningnan at napangiti na lang sa kagandahan niya, kahit na bagong gising pa lang ito. Woke up like this. #hangover. #last night was awesome. Sa kanya ni-click ang upload button at pinost sa social media account niya. Ilang segundo pa lang nang mag-post ay nakatanggap kaagad siya ng sari-saring reaksyon at komento. Ito lang ang buhay niya. Mag-selfie, mag-post, maging masaya sa atensyon na nakukuha niya at maging maganda. Alam niyo ba na may new student ngayon? Sobrang gwapo, sis! Totoo bang Marcos ang pangalan? Kapangalan ng ex ni Cassandra. Napaismid na lang si Cassandra habang nakikinig sa loob ng cubicle. Pumasok na kasi si Marcos at naging instant sikat siya dahil na rin sa kagwapuhang taglay nito. Halos lahat ay kinikilig pa nga dahil mala Koreano ang datingan nito. Pero itong si Cassandra ay naiinis dahil alam niyang may magbabantay na sa kanya at magsusumbong sa mga magulang niya kapag hindi siya papasok. Lumabas na lang siya sa banyo nang nawala na ang mga estudyante. Saka niya hinugasan ang kamay niya, saka napatingin sa salamin. Cassandra?
Napatingin si Cassandra sa bagong dating at nakita niya ang kanyang best friend na si Lillian. Hi! Aniya, saka inayos ang sarili. Ano? If you're going to say sorry about you and my ex, there's nothing to be sorry about. She cut her off and faced her. Lillian, it's really fine. Ano ka ba? I am Cassandra Alcantara. I won't cry over boys. Madali silang palitan kaya wag kang mag-alala sa akin. I'm actually happy for you. For both of you. Stay strong, ha? Bigla naman napangiti si Lillian sa kanya. Saka niyakap siya. Talaga ba? Kung ganun ay okay lang na magkasama kaming dalawa? Oo naman. Bakit naman hindi? Magjowa naman kayo. Pilit na hindi pinakita ni Cassandra ang totoo niyang nararamdaman. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sabunutan at sigawan si Lillian pero hindi niya magawa dahil unang-una, para na rin kapatid ang turing niya kay Lillian. At pangalawa, ayaw niyang mang-away ng ibang babae dahil lang sa lalaki. For her, it is such a cheap move. Para lamang yan sa mga desperada at asang-kaling babae. She would not stoop down that low. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay parang walang nangyari. Magkasama pa rin silang dalawa pero may pinagkaiba na. Kasama na niya palagi si Marcos dahil kay Lillian. Here's babe, eat this. Wika ni Marcos kay Lillian. Babe naman, pwede namang hindi na ako subuan, nasa public tayo oh. Parang nahihiya pa si Lillian sa ginawa ng lalaki. I don't care. Ayaw mo nun. Malaman na nilang tayo na. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Napataas ng kilay si Cassandra sa sinabing yun ni Lillian. Sobra. Sagot naman ni Marcos. Napaubo na lang ng kaunti si Cassandra at napainom ng drinks. Mukhang nakalimutan yata ng mga tao na ito na kasama nila si Cassandra dahil sobra sila kung makapag-PDA. Naulit lamang ang pangyayari kung saan nagiging third wheel na si Cassandra palagi sa kanila. Umabot na rin sa punto na pinag-uusapan sila sa campus, lalo na kilala na mag-ex silang dalawa. Seryoso ba? Third wheel na lang si Cassandra sa kanila ngayon? Akala ko talaga si Cassandra ang pinupuntahan niya eh. Pero ang BFF pala. Payag si Cassandra nun? Samot-saring komento pa ang naging usapan dahil sa issue. Kahit si Cassandra ay bothered na dahil nagmumukha siyang kawawa sa sitwasyon nilang tatlo. Hindi siya papayag na magiging ganun lang siya kaya nag-walk out siya sa dalawa at naghanap ng lugar kung saan makakapag-isa siya. Buiset! Sigaw niya saka sinipa ang bato. Ouch! Nagulat ito nang may matamaan sa sinipa niyang bato. Lumabas ito sa likod ng puno at nagulat siya sa nakita niyang si McCoy. Ilang araw na rin kasi niyang iniiwasan ng lalaking ito. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Inis niyang tanong. Lugar mo? Piloso po nitong tanong na mas lalong kinaiinisan niya. Umalis ka nga! Tumalikod siya saka umupo sa bench. Nasa likod sila ng campus kung saan may maliit na parke. Iilan lang talaga ang tao rito dahil likod na nga ito at hindi naman tambayan ito. Dito niya lang naisipang pumunta dahil may klase naman siya mamaya at hindi naman siya makalabas ng university. Bakit ba kasi sama ka ng sama sa kanila? Nagulat si Cassandra sa tanong ni McCoy dahil hindi niya inakala na alam din pala nito. Anong pinagsasasabi mo? Tanging tanong niya na lang at pinanood itong umupo. I didn't know that you are quite famous here. Pinag-uusapan kayo. Of course, I am pretty. So,
Why are you still going out with her knowing that she was dating your ex? Which is obviously, mahal mo pa. Bakit ba napaka-chismoso mo? Fine. Kaibigan ko si Lillian, okay? Walang kaibigan na magsusulot ng ex ng kaibigan. That's the unwritten rule. If we do have bro code, probably you girls have girls code too. Sinamaan lang ito ng tingin ni Cassandra. Still, she is my friend and I don't ruin my friend para lang sa lalaki. Hindi ako ganun. Hindi lalaki ang makakasira ng pagkakaibigan naming dalawa. At hindi ka apektado? Last time I checked, nilasing mo ang sarili mo dahil lang sa lalaking yun. Baka nga iniiyakan mo pa rin siya hanggang ngayon. You are just in denial. Iyakan? Tumawa ito ng peke. Ew! Why would I cry over him? Lalaki lang siya. Sobrang daling palitan. Napatawa si McCoy kaya napatingin si Cassandra sa kanya. Daling palitan? Really ha? Then why are you still single right now? May hinihintay? Ano ba? Pwede ba tumahimik ka na nga dyan? Hindi tayo close, okay? Huwag kang feeling close. Close tayo. Gumanda ka lang eh. Nakakalimot ka na kaagad. Noon yun, iba na ngayon. And thanks, maganda talaga ako. She rolled her eyes again. Sa kanya kinuha ang phone para ma-divert ang atensyon dito. Pero saktong pagkabukas ng kanyang social media ay bungad na bugad ang pagmumukha nila ni Lillian at Marcos. Tinitigan lang niya ito ng sandali saka nagpunta sa comment section. Wow! Mas mukhang bagay pa silang dalawa. They really got the nerves to post themselves. The audacity. Mas naaawa ako kay Cassandra. She doesn't deserve this. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang phone. Sa kanya ito in-exit at binulsa na lang ang phone niya. Nanatiling tiningnan lang siya ni McCoy hanggang sa kinalabit nga niya ito at nagsalita. McCoy. Kauna-unahang tawag niya kay McCoy. Hindi pa nakasagot si McCoy ay kaagad na nagsalita na siya. Can I ask some favor? Magpanggap ka na bago kong boyfriend. Derechahan niyang sabi na siyang nagpagulat kay McCoy. Huy! Huwag mo akong ma-involve dyan ah. Please, I need you now, okay? Hindi pwede na sila lang ang masaya at kawawa ko sa mga mata ng tao. I have to show them na kaya ko ring humanap ng bago. Na kaya ko ring palitan kaagad yung ex ko. Please? Napabuntong hininga si McCoy. Cassandra, you don't have to hide your feelings, okay? It's okay to feel hurt. That's normal because you are human and you have emotions. Hindi na mahalaga sa akin yan. I don't show emotions, McCoy. That's only for the weak ones. Hindi mahina ang umiiyak at nasasaktan. Tao sila kaya nararamdaman nila yan. To be hurt and to feel pain. That's what makes you alive. Hindi habang buhay masaya ka. Hindi habang buhay nasa taas ka. Hindi habang buhay nasa iisang lugar ka lang. You have to understand that being in a consistent flatline is being dead. Kaya walang mali na ipakita mo ang totoong nararamdaman mo. Natahimik bigla si Cassandra dahil tama naman si McCoy. It's just that, hindi lang siya sanay na ganun. Please, kailangan ko lang talagang magpanggap ka. Kahit isang buwan lang o ano, basta maipakita lang natin na masaya rin ako. McCoy, hindi ako sanay na kinakawawa ako ng tao. Please? No. Please? No. Ano bang gusto mo? Wala. McCoy naman eh. Kaibigan mo ako, diba? Kung gusto mo talagang mabalik yung closeness natin, please do me this favor. Promise babawi ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. At dito na pahinto si McCoy. Really? Napataas ng kilay si Cassandra. Siyempre ang makakaya ko lang. Payag ka na?
Ilang sandali pang nag-isip si McCoy at napabuntong hininga na lang ito. Fine, but... Yay! You are a lifesaver, McCoy. Thank you so much! Naputol ang pagsasalita ni McCoy nang niyakap siya kaagad ni Cassandra. Hindi rin namalaya na ni Cassandra na napayakap na siya sa sobrang saya. She awkwardly loosened the hug and smiled at McCoy. Thank you. I just can't wait to introduce you to them. Aniya nang nakangiti habang tulala pa rin si McCoy sa ginawa niya. Kinabukasan ay kailangan na nilang maghanda para sa Sport Fest. Napili si Cassandra bilang isa sa mga contestants sa Miss Sport Fest 2022. Madami siyang preparasyon na ginawa sa loob ng 1 linggo. Pero sa loob ng mga oras na yon ay hindi naman nawala ang bestie niya para suportahan siya sa lahat ng practice nila. Siyempre kapag nandyan si Lilian, hindi mawawala si Marcos, ang dating ex niya. Kaya ngayon, hindi naman siya makafocus dahil panay nakaw ang tingin niya sa dalawang nagsusubuan ng pagkain. At nangyari na nga ang event at si Cassandra na ang rarampa sa stage. Wow! Go, Cassandra! Number 3! Number 3! Slay, Cassandra! Everyone was cheering her and she was smiling from ear to ear. Inangkin niya ang stage at nagpakitang gilas ito tulad ng dati. Grabe, she never failed to disappoint us. She's literally giving the main character vibe. Panalo na yan! She blew some kisses on her fans. Mas lalong nagwala ang mga kalalakihan at ibang babae. Paano ba naman kasi, sobrang ganda niya sa suot niyang swimsuit. Once again, I am Cassandra Alcantara, your darling sweetheart from CBA. Thank you. Kumaway siya sa lahat habang ngumingiti pa rin. Napatingin siya sa kabilang ganda at nakita si McCoy na tahimik lang na nanunood. Saka siya napatingin sa kabila at nakita niya si Lilian kasama si Marcos. Binigyan siya ng tamis ng ngiti ni Lilian, saka ng thumbs up. Napangiti na lang din siya, pero ang mga mata niya ay nasa waist na ni Lilian kung saan hawak-hawak ni Marcos. Ah! Oh my gosh, Cassandra! Medic! Nagkagulo ang stage nang mahulog si Cassandra sa stairs with her high heels. Napatayo ang lahat at nag-alala sa kanyang sitwasyon. Wala nang mas nakakahiya pa sa nangyari sa kanya ngayon para sa kanya. Kaya imbes na bumangon siya, ay hinayaan niya na lang na pumikit dahil wala na siyang mukha pang maihaharap sa mga estudyante. Akala niya ay matatagalan pa ang pag-iinarte niya nang bigla niyang maramdaman na may bumuhat sa kanya. Dinilat nito ang kanyang isang mata para tingnan kung sino ito dahil umaasa pa rin siyang ex niya ang tutulong sa kanya. Pero nadismaya lang ito nang makita niyang si McCoy ang nagbuhat sa kanya. Bestie, are you okay? Kaagad na bungad ni Lilian nang natapos ng gamutin ang kanyang pilay sa klinik. Okay lang naman, malayo sa bituka. Grabe, sobrang nag-alala kami sa'yo. Kami? Tanong niya. Ibig sabihin bang nag-aalala rin sa kanya ang ex niya? Sa isip niya. Kami ng fans mo, saka ng jowa mo. Medyo nadismaya ulit siya dahil umasa na naman siya. Magtatanong pa siya sana kung sinong jowa nang magsalita na ito. Bestie ha, hindi mo sinasabi na may jowa ka na pala. At viral na viral kayong dalawa. Shit, para kang si Cinderella na nawala ng shoes. Paano ba naman kasi pagkatapos kanyang binuhat at hinatid dito, binalikan niya talaga yung heels mo? Bongga ha? Viral na nga ang pagbuhat niya sa'yo eh. Viral na viral din ang pagkahawak niya sa nag-iisang heels mo na naiwan. Daldal niya, kaya dali-dali namang kinuha ni Cassandra ang phone niya saka ichinek ang litrato.
Halos lumuwa ang mga mata nito sa dami ng notifications. Sanay naman siya rito dahil normal lang naman sa kanya. Pero iba kasi ngayon, mas sobrang dumami lalo na mention sa kanya. Nakita na niya ang picture sa wakas at kahit siya, medyo kinilig sa litrato. O ano? Anong iningiti-ngiti mo dyan ha? Nahuli siya ni Lilian. Paano mo naman nasabi na jowa? Tinulungan lang naman ako ng tao. Sabi ni Cassandra sa kanya. Nagtaas naman ng kilay si Lilian. Siyempre, tinanong ko. Nasa labas nga siya binabantayan ka pa. Saktong pumasok din sa loob si Marcos, ang ex niya. Kaya siya natigilan. Sobrang lakas na naman ang heartbeats niya at hindi alam kung anong gagawin lalo na nang maupo si Marcos sa tabi ni Lilian kung saan sobrang lapit nilang dalawa. Nagkatinginan pa sila kaya mas lalo siyang hindi makagalaw. Her heart skipped a bit. It's her first time hearing him again, asking her for the first time after they broke up. Kapag kasama kasi sila ay si Lilian lang ang kinakausap nito. I'm okay. Nauutal niyang sabi, saka umiwas ng tingin. Nasaan ba si McCoy? Buisit siya ang tagal. Aniya sa kanyang isipan dahil naiilang na siya sa kanilang dalawa. Speaking of him, pumasok si McCoy kaya kaagad niya itong pinandilata ng mata. Babe, how are you? Sobrang nag-alala ako. Kiss nga. Sobrang namimiss kita kaagad. At ngumuso ito papalapit kay Cassandra saka niyakap ng sobrang higpit. Napatawa na lang ng peke si Cassandra habang tinitingnan sila ni Lilian. Gusto niyang kaltukan si McCoy dahil wala naman sa usapan nila ang pagyakap at sobrang obvious niya. Is he your boyfriend? Yes. We are in a relationship. Kailan pa? Nagulat sila sa tanong ni Marcos dahil mukhang gulat pa ito. Why do you care anyway? Napahawak si Cassandra sa kamay ni McCoy dahil mainit na ang tensyon. Nothing. It's just that I'm happy for you. And at the same time, I'm happy for my baby Lilian. At napatingin si Marcos kay Lilian. She has been overthinking a lot this past few days. Nagigilty kasi siya sa pagdidate namin. But now there's nothing to worry about anymore kasi may boyfriend na si Cassandra. Right, baby? Are you feeling relieved now? At kinurot pa nga ang pisngi ni Lilian ni Marcos. Napahawak naman ng mahigpit si Cassandra sa kamay ni McCoy at ramdam ni McCoy kung gaano nasasaktan ngayon si Cassandra. Yeah, sobrang nag-overthink ako. But seeing you with your new boyfriend really makes me so happy. So ano, double date naman tayo mamayang gabi. Celebrate na rin yung pagkapanalo mo because you won again this time. You are the Miss Sportfest 2022. Bawal tumanggi. Masayang sabi ni Lilian at nagyakapan na nga sila ni Marcos. Okay ka lang? Napatingin si Cassandra kay McCoy. Pwede naman tayong hindi sumipot. No, I'm okay. Really? Alam ko masama ang loob mo ngayon. We can tell them that your foot still hurt. No, McCoy, sasama tayo. Hindi pwede na nagsasuffer ako rito tapos sila masaya. I just can't let them be happy, okay? Tumayo siya at inayos niya ang kanyang make-up. Hindi rin pwede na maging miserable ka dahil sa kasasama mo sa kanila. Shut up! All I want from you is to cooperate with me, na magjowa nga tayong dalawa. Look, after nalaman ng lahat na may jowa na ako, mas marami pang humanga sa akin. They even told me that I am a good friend and a savage queen. With that, hindi na ako kinakawawaan. Viral pa nga tayo Hindi na ako kawawa ngayon. Yan ba ang mahalaga sa'yo? Oo, kaya kung ako sa'yo,
manahimik ka na lang. Please. Wala nang nagawa si McCoy at hinayaan niya na lang si Cassandra. Wow, sobrang ganda rito, baby. Ani Lilian nang nakarating na sila sa restaurant. Yeah, a seat for you. Binigyan ni Marcos ng upuan si Lilian kaya kaagad namang napatingin si Cassandra kay McCoy. Oh babe, halika. Dito ka maupo. Umupo na ang prinsesa ko dahil ako na ang bahala sa order mo. Sa kanya kinurot ang pisngi at ginulo ang buhok nito. Nagkatinginan silang apat at napangiti na lang si Cassandra. Thank you, babe. You're really such a sweet boyfriend. Of course, mahal kaya kita. Ayokong nahihirapan ka. Mahal din kita, babe. Grabing sweetness naman yan. Nagtawanan silang apat, pero alam nila Cassandra at McCoy na peke lang ang mga tawa nila. Uy, picture tayo rito. Selfie! Pag-aya ni Lilian. Nasa Star City na sila ngayon at sobrang daming rides ang gusto nilang sakyan. Biglang nagkaroon ng fireworks kaya lahat sila napatingin sa kalangitan. Nakakamangha ang mga kulay nito at putok, kaya hindi rin mapigilan ni Cassandra na mapanganga at ngumiti habang nanunood. Dito rin napatingin sa kanya si McCoy at napangiti na lang sa kagandahan ni Cassandra. Hindi niya namalaya na sa puntong ito ay unti-unti na niyang nagugustuhan si Cassandra. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa sa kaibigan. Sa kabilang banda ay napatingin sa gilid si Marcos. Saka nahuli ni McCoy na nakatingin rin ito kay Cassandra, imbes sa girlfriend nitong si Lilian. Nagkatinginan silang dalawa. Naputo lang ito nang biglang nagsalita si Lilian. Ang ganda! Picturean mo naman kami ni Marcos. Sa kanya binigay ang phone kay Cassandra. Napatingin na lang si Cassandra sa kamay niya na nakabukas na ang kamera. Saka siya napatingin sa dalawa na pumwesto na sa harap nila. Unti-unti niyang itinaas ang kamera, saka kinuhanan ng mga ito ng litrato. Halos mabitawan niya ang phone na hawak nang biglang naghalikan ng dalawa. Pero pinilit na lang niyang kuhanan sila ng picture at napadami pa nga. Maganda ba? Kaagad na kinuha ni Lilian ang phone. Sobrang ganda, bestie. Kayo rin ni McCoy mo. Dali! At tinulak nga nito ang dalawa. Hindi, okay lang. Tanggi niya dahil gusto niya na lang umalis at umiyak. Anong okay lang? Kayo rin dapat Dali na at baka mawala pang fireworks. Pagpupumilit nito, sa kanya tinutukan ng kamera. Nagulat na lamang nang bigla siyang hinikit ni McCoy sa bewang. Tila naging slow motion ang pagharap niya kay McCoy at napasobra pa nga ang lapit ng mukha nilang dalawa. McCoy, halikan mo ko. Aniya na nauutal pa. Nagulat si McCoy sa sinabi niya pero kinuha na lang ni Cassandra ang pagkakataong malapit ang mukha nilang dalawa. Wala sa usapan nito, Cass. Wala akong pakialam, basta halikan mo ko. Cass, we can get out of here. Please, I'm begging you, halikan mo ko. At pumikit na nga ng tuluyan si Cassandra. Hinihintay na dumampi ang labi ni McCoy. Hinawi naman kaagad ni McCoy ang buhok niya at dahan-dahan nang inilapit nito ang muka sa kanya. And just like that, their lips met. Mariin na napapikit silang dalawa at naghalikan na ng tuluyan. Wow, grabe! Sana all! Kaagad na napadilat si Cassandra sa halik at bahagyang itinulak si McCoy. Saka siya humarap at nagulat ng sobra. Ang dami na palang tao na nanunood at binivideohan silang dalawa. Ilang na napatawa si Cassandra, saka lumapit sa kanila si Lilian. Sobrang ganda ng kuha niyo rito, bestie! Eee! At pinakita nga ni Lilian ang kuha nila ni McCoy.
Napadaing sa sakit ng paa si Cassandra nang magising siya kinaumagahan. Sobrang late na silang nakauwi dahil madami silang sinakyan na rides. Namamaga rin ang kanyang paa dahil na nga rin sa kakagamot lang noon nung nahulog siya at ginamit niya kaagad ito na dapat magpahinga na lang muna. Kaya ngayon, sobrang sama ng kanyang nararamdaman. So, kamusta ang sakit? Napatingin si Cassandra sa nagsalita. Nakita niya si McCoy na may dalang palanggana. Anong ginagawa mo rito ha? Sobrang aga pa ha. Anong maaga? Tanghali na kamahalan. Oh, ano naman kung tanghali? As far as I can remember, hindi ka nakatira rito kaya bakit ka nandito? Can you please chill? Mainit ka na nga, mainit din ang ulo mo. Ganyan ba kapag nilalagnat? Saka napahawak ka agad ng noo at lieg si Cassandra. Ngayon niya lang napagtanto na kung bakit sobrang sama ng pakiramdam niya ay dahil pala nilalagnat siya. So, answer me. Umupo si McCoy sa paanan ng paa niya nang nilapag niya ang palanggana. Doon niya nakita na yelo pala ang laman nito. Nakalimutan mo yata kagabi na umaga na tayong nakauwi. Hinatid kita sa bahay niyo at hindi na ako hinayaan pang umuwi ni tita dahil delikado raw. Pinatulog niya ako sa guest room, saka nang kinaumagahan ay ginising ka rito. Pero hindi ka nga nagigising dahil sa tulog mantika ka nga. Nakakain at nakaligo na kaming lahat, ikaw nakahilata pa rin dyan. So, pumasok ka? Hindi ah. Pumasok lang ako nang hindi ka na maasikaso ni tita dahil may biglaan siyang lakad. Iniwan ka niya sa akin at sabi niya alagaan kita dahil sobrang init mo. Ayan, kumain ka muna para makainom ka na ng gamot mo. Okay lang ako, ano ka ba? Saka siya tumayo pero kaagad ding napahawak sa kama dahil nahihilo siya. O si, hindi mo pa kakaya. Tingnan mo nga yung paa mo, sobrang namamaga. Napatingin naman ito sa paa niya at nakitang sobrang pula nito at namamaga. She rolled her eyes and took her phone. Saka nag-selfie na parang nagmamakaawa effect. Natatawang umiling na lang si McCoy dahil alam niyang ipopost niya naman ito sa social media para sa followers niya. Kinuha naman ni McCoy ito at inilapag sa lap, sa kanya nilagyan ng yelo. Aw, ang sakit, huwag mong hawakan. Inis na sabi niya, saka nagpatuloy pa rin sa selfie niya. Tapos sasabihin mong kaya mo? Kaya ko naman talaga. Hindi mo kayang tumayo. Medyo na-touch siya sa effort ni McCoy at naa-appreciate niya ito habang tinitignan kung paano nilalagyan ni McCoy ng yelo ang namamaga niyang paa. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Oo naman, di ko naman talaga gagawin to. Inutusan lang ako ng nanay mo. Sinamaan naman siya kaagad ng tingin ni Cassandra. Alam mo, wisit ka. Naiinis ka na naman, tinutulungan na nga kita. So pinagyayabang mo sa akin ngayon. Ang gulo mo? Saka napatawa na lang si Cassandra, hanggang napatawa na lang din si McCoy sa kanya. Buong araw ay walang ginawa si McCoy kundi alagaan si Cassandra. Sport fest naman nila at hindi naman required na magpunta sa school, kaya maganda ang timing na pagkapilay ni Cassandra dahil walang klase. Wala siyang ipag-aalala. Kainin mo yan magiging malamig na oh. Ayoko. Kainin mo. Maotoridad na sabi ni McCoy. Baka nakalimutan mo na gagawin mo lahat ng gusto ko. Kaya unang utos ko sa'yo, kainin mo yan. Wala nang nagawa si Cassandra at kinain niya na nga ang soup na niluto ni McCoy. Akala niya ay hindi niya magugustuhan. Pero nanlaki ang mata nito sa kung gaano kasarap ang niluto. Sobrang sarap. Grabe ka. Hindi mo naman sinabi sa akin na sobrang sarap nito.
Wala ka kasing tiwala sa akin eh. Siyempre baka lagyan mo ng lason eh. Kung pwede lang, kaso wala kayo niyan eh. Aray, nakakainis ka. Hampas niya sa lalaki. Eto, try mo kaya. Maganda yan, horror. Ani ni Cassandra sabay turo sa movie kay McCoy. Baka hindi na ako makatulog niyan. Wika ni McCoy. Takot ka niyan eh. Naalala mo dati umiiyak ka pa dahil sobrang takot ka sa horror? Natatawang sabi ni Cassandra at hanggang ngayon naman talaga ay takot pa rin si McCoy. Dati yun no. Pagtanggi ng binata. We, namumutla ka na nga oh. Takot ka pa rin hanggang ngayon? At tuluyan ang inasar ni Cassandra si McCoy. Takot. Will you shut up? Or I'll kiss you. Natigilang kaagad si Cassandra dahil sa sinabi niya. Seryoso ang mukha nito at patingin-tingin sa labi niya. Manood na nga tayo? Sa kanya binaling ang atensyon sa TV. Nag-movie marathon na lang silang dalawa. May mga oras na nagtatawanan, iyakan, natatakot at may mga bangayan na rin. Naging ganito lang ang routine lang dalawa buong linggo habang pinapahinga ni Cassandra ang kanyang paa. Ang ganda ng kalangitan no? Napatingin sa langit si McCoy pero kaagad rin itong ibinaling ang atensyon kay Cassandra. Sobrang ganda nga. Wika ng binata habang ang tingin ay nasa dalaga pa rin. Alam mo, Friday night ngayon. Kadalasan mga ganitong oras nasa bar na ako nakikipag-party. Pero ewan ko ba, hindi ko alam na okay rin pala dito sa bahay tumambay. Ang hindi alam ni Cassandra ay naging iba lang ang sitwasyon dahil dati wala siyang nakakasama. Pero ngayon ay nariyan na si McCoy at sobrang laking naging impact nito sa kanya. Sa loob ng 5 araw na pag-aalaga ni McCoy sa kanya ay minsang nahuhuli niya na lang ang sarili na nakatitig kay McCoy habang nakangiti. Pilit niya man itanggi sa sarili niya pero alam niya na sobrang naging masaya siya sa mga araw na nakakasama niya si McCoy. Siyempre pilay ka eh. Hindi ka naman makakapag-enjoy nun. Hindi, kasi nandyan ka. Sa isip niya. Pero hindi niya sinabi dahil baka ma-overwhelm lang siya. Ayaw niya na rin namang magsalita nang hindi pa siya sigurado pa dahil mahal niya pa rin ang ex niya. Pero kung merong man changes, ayun na yung nakakatulog na siya ng gabi nang hindi nag-iisip o nag-overthink na tila ba naging magaan ang kanyang pakiramdam. Maraming salamat ha. Napatingin si Cassandra kay McCoy at nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi niya alam kung bakit sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Kahit si McCoy ay hindi rin mapigilan ng sarili na kabahan ng ganun sa harap ni Cassandra. No problem. How are you now? Masakit pa ba? Umiling si Cassandra. Nope. Galing mong mag-alaga eh. Masarap pa magluto, masaya pang kasama, at nakakaya mo pang mga kamalditahan ko. Uy, baka magustuhan mo na ako at makalimutan mo ng ex mo ah. Asar ni McCoy sa kanya. Sana nga. Nagulat si McCoy sa sagot niya. Kung natuturuan lang ang puso na magmahal, ikaw ang pipiliin ko. Gusto ko na siya kalimutan, McCoy. Nasasaktan na kasi ako eh. Sobra na. Hindi naman ganito dati. Hindi ko lang alam kung bakit ang lakas ng tama ako sa kanya. Kasalanan ko kasi to eh. Masyado ko siyang inabuso. Naging sobra ako sa kanya. Masyado akong demanding. I overthink a lot. Kaya ayun, hindi ko siya masisisi kung bakit siya napagod at naghanap ng iba. Kasalanan ko lahat ng to. Don't be so hard on yourself. Hinawakan ni McCoy ang kamay ni Cassandra.
Don't gaslight yourself, okay? You will never be too much to someone who really loves you. The right man will give you what you deserve even without asking, even without demanding. He will always give you assurance because he cares for your feelings and he doesn't want you to overthink. Isa lang ang nakikita kong mali sa inyo. Maybe you both lack of communication? Pero kahit naman siguro ganun, kung talagang gusto mong magpakalalaki sa taong mahal mo, gagawin mo ang lahat ng dapat gawin. You don't deserve the bare minimums. You deserve more than that. And if he thinks that you are too much, then let him find less. Again, you will never be too much to someone who loves you truly. Napansin ni McCoy ang luhang pumatak sa mga mata niya, kaya pinunasan ito ng binata gamit ang kamay nito. I will let you cry for now. Let out those heavy feelings you are carrying in your chest. Ilabas mo lahat ngayon. But promise me that after this night, you won't cry over him again. He doesn't deserve you. You don't deserve him. Iiyak mo lang lahat yan ngayon. Kung pwede kang sumigaw, go, sumigaw ka. Let all the pain out of your chest. I'll wait until you're okay. Nandito lang ako. Pagkatapos nun, ay umiyak ng umiyak si Cassandra. Sumigaw pa nga ng sumigaw para lamang mailabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Hanggang sa napagod siya. Napaluhod na lamang ito sa damuhan at niyakap siya ni McCoy. Sabado ng umaga ay okay na ang lagay ni Cassandra. Hindi niya masasabi na mentally dahil hindi pa rin siya sigurado. Pero ang alam niya ay nawala ang bigat sa kanyang kalooban. Sa physically naman ay maayos na talaga. Nakakapaglakad na rin siya dahil iniinom niya ang gamot niya sa tamang oras. Ang lakas mo na. Ani McCoy sa kanya nang pumunta siya sa kusina. She crossed her arms and raised her eyebrow. Nandito ka na naman? Sobrang aga pa ha? Bahay mo? At bumalik na naman ang pagiging suplada mo. Parang hindi naman yata kita dinamayan yan sinusumbat mo? Kinuha ni Cassandra ang tinidor saka itinutok sa kanya. Akala mo magaling na ako ngayon kaya maghanda ka. At naghabulan na nga silang dalawa. Pagkatapos ng linggo na yon ay mas naging close pa sila. Nagiging mas totoo na rin ang paghatid sundo ni McCoy sa kanya sa classroom araw-araw. At nagkaroon pa nga ng fans club ang love team nila dahil nga sikat si Cassandra. Uy, grabe, kumakabog talaga kayong dalawa, bestie. Parang in love na in love kayo sa isa't isa, nakakakilig. Tingnan mo nga, yung viral nyo naman na litrato ng isang araw na hinatid ka niya dito. Saka pinakita naman ni Lilian. Sabi ko naman sa kanya na pwede na akong maglakad mag-isa kaso ayaw niya talaga at gusto niyang ihatid ako. Nakakakilig nga sana all. Bakit ka nagsasana all? Hindi ka ba hinahatid ng jowa mo? Natigilan si Lilian sa tanong ni Cassandra. I mean, dito sa classroom. Nauuna ka lagi Dagdag pa niya. Bumuntong hininga na lang si Lilian. Dati, nung isang buwan pa lang kami, hindi. Kasi ang alam ng lahat mag-ex kayo tapos nahihiya rin ako sa'yo. Pero akala ko yun lang yung rason kung bakit ayaw niya na ihatid ako. Ano pala? Naintriga naman si Cassandra sa mga ito. Ewan, hanggang ngayon kasi hindi pa rin Nakikita lang kami tuwing uwian na. Malungkot itong yumuko. Napakunot noon naman si Cassandra. Hindi naman kasi ganun si Marcos sa kanya noon. Katulad din ni McCoy, hindi rin pinababayaan ni Marcos si Cassandra at hatid sundo pa nga. Baka busy lang. Pampalubag loob niyang sabi dito hanggang sa nagsimula na ang klase. Uwian na at nariyan na si McCoy sa labas ng classroom nila. Madami nga ang kinikilig sa relasyon nilang dalawa.
Babe, kanina ka pa rito? Sorry sa paghintay naabala pa kita tuloy. Sabi niya kay McCoy, kapag nasa public kasi sila, ay babe ang tawagan nito. No, huwag mo ngang iisipin yan. Kailanman hindi ka magiging abala sa akin. Naks naman. Teka, si Lillian ba yan? Tanong ni Cassandra habang palabas sila ng gate ng campus at nakasakay sa sasakyan. McCoy, pakihinaan mo ang pagmamaneho, tatawagan ko si Lillian. Nang nadaanan na nga nila, ay na-confirm nga nilang si Lillian ito, kaya kaagad na tinawag ni Cassandra. Lillian? Napaharap ito at nagulat silang dalawa na mugtong-mugto ang mata nito sa kaiiyak. Gosh, what happened to you? Wala, napuwing lang ako. Don't lie, okay? Kitang-kita na umiyak ka. Come here, hop in the car. Napasakay si Lillian sa sasakyan at kaagad namang lumipat ng pwesto si Cassandra para samahan siya sa likuran. Ano ba kasing nangyari? Where's Marcos? Bakit mag-isa ka lang? Nag-away kami. What? Hindi ko alam ang problema niya. Sinabi ko lang naman na kung minsan sunduin niya ako sa room dahil naiinggit ako sa inyo. Pero biglang nagalit sa akin. Sinabihan ako na sumusobra na ako. Nagkatinginan silang dalawa ni McCoy sa salamin. Napabuntong hininga naman si Cassandra at hinagod ang likod nito. Kinuha niya ang tissue at ibinigay sa kanya. Parang doon lang iniwang kanya. Oo, ang babaw nga eh. Mababaw talaga. Sa isip niya. Pero okay lang naman. Baka nga rin kasi wrong timing ako at pagod lang siya. Busy kasi ngayon sa department nila lalo na tagahabol sila sa plates. Nalungkot si Cassandra sa pinagdadaanan ngayon ni Lillian dahil nakikita niya ang kanyang sarili noon. Sinamahan lang nila sandali si Lillian at pagkatapos ay hinatid na nila sa bahay niya. Marcos? Ano na? Ha? Bakit mo naman tinrato ng ganun ang kaibigan ko? Galit na tanong ni Cassandra kay Marcos. Pinuntahan niya ito sa bahay nila hindi dahil namimiss niya ito, kundi dahil naaawa siya sa kaibigan niya. Ilang araw na rin kasi na hindi pinapansin ni Marcos si Lillian at nade-depress na ang kaibigan niya. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Cassie. Cassie. Cassie ang tawag sa kanya ni Marcos noong sila pa. Hindi niya alam pero namimiss siyang tawagin siya nito. Pero hindi naman niya nang pinunta niya rito. Kundi para sa kaibigan niya. Bakit hindi mo siya kinakausap? Alam mo bang nababaliw na ang kaibigan ko kakaisip kung anong ginawa niya sa'yo? Kung bakit ka nagkakaganyan? Hindi siya nito pinansin at nagpatuloy lamang sa pagbibilyard sa loob ng bahay nila. Marcos, kinakausap kita. Sa kanya hinablot ang damit ni Marcos para humarap sa kanya. Hindi mo na sana ginagawa sa kanya ang ginawa mo sa akin nun. Dito tuluyan na naiyak si Cassandra. Kaibigan ko siya, Marcos. Kung gagawin mo lang din sa kanya ang pinagdaanan ko sa'yo nun, sana hindi mo na lang siya niligawan. Hindi mo siya kaibigan, Cassie. Walang sino mang kaibigan na papatol sa ex ng kaibigan niya. Pero kaibigan ko pa rin siya. Pinatawad ko na siya doon dahil mahal ko siya at wala na tayo. Magdadalawang buwan nang wala tayo. At kayo, bago pa lang kayo pero ganito na ang trato mo sa kanya? At okay lang talaga sa'yo, ha? Napakunot ng noo si Cassandra. Sa akin kasi hindi. Anong pinagsasabi mo? Hanggang ngayon pa rin ba clueless ka? O baka naman dahil pinapairal mo pa rin ang pride mo? Hindi kita maintindihan, Marcos. Napatalikod si Marcos at napasabunot ng buhok niya. I used her. I freaking used her. Can't you see that? I am still in love with you.
Hindi makagalaw si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. I use her for you to get jealous, to see my worth, for you to realize na hindi mo ko kayang mawala sa buhay mo. But what did you do? Naghanap ka. Ako pa talagang naghanap? Malay ko bang ginamit mo ang kaibigan ko? Napaiyak siya ng todo. Marcos naman, dinamay mo pa talaga ang kaibigan ko. Kung totoong mahal mo ako, sana kinausap mo na lang ako, di ba? I've waited you. Hinintay kita. Pero ano? Isang buwan na palang kayo at hindi ko yun alam. How could you say that you used her to make me jealous when I didn't even know about your relationship with her? Nanginginig na siya dahil sa galit at sa sakit na nararamdaman niya. Ngayon niya lang kasi binuhos ng lahat ang hinanakit niya sa harap ng lalaki. I was a coward, okay? Naging duwag ako. Natakot ako na baka wala na. Na baka huli na. Natakot ako kasi. Mahal kita pero ewan ko. Natuwag ako. Hindi kita pinaglaban. Pero ngayon, alam ko na mahal mo pa rin ako. Ramdam ko yun. Bumalik ka na sa akin, please. Magbalikan na tayo. Lumapit ito at kinuha ang kamay ni Cassandra. Marcos, hindi madali ang gusto mong mangyari. Pero mahal mo pa rin naman ako, diba? Mahal mo pa rin ako. Sabihin mo. Hindi nakasagot si Cassandra at hindi niya alam kung bakit. Ang alam niya lang ay magiging komplikado lang ang lahat kapag nagkabalikan silang dalawa, lalo na dalawang tao ang maiipit sa sitwasyong ito. Marcos, paano si Lilian? Makikipag-break ako sa kanya. Magbalikan tayo hanggang sa maging okay na ang lahat saka na natin ipaalam na tayo na ulit. I just can't afford to lose you again. Itatago natin? Marupok na akong marupok. Pero mahal pa rin ni Cassandra si Marcos. At ito naman talaga ang gusto niyang mangyari kahit noong dati pa. Oo, basta magkabalikan tayo. Hahanap lang ako ng timing. Hihiwalayan ko na siya. Pagkatapos ay nagyakapan ang dalawa. Ano? Halos mapatalon sa gulat si Cassandra nang sumigaw si McCoy. Tama bang narinig ko? Nagkabalikan kayo? Bakit? Mahal ko siya, McCoy. Mahal? Pagkatapos kanyang iwan? Saktan? Mahal? Ganyan ba ang pagmamahal na gusto mo? Tumalikod sa kanya si McCoy, saka napatingin sa bintana. Kasalukuyan ay nasa kwarto sila ngayon ni Cassandra. Inimbitahan niya si McCoy dahil sinabi niyang tungkol sa kanila ni Marcos. Cassandra naman, hindi mo ba nakikita kung gaano kagago ang lalaking yun? Tinuhog niya kayong dalawang magkakaibigan. Dinamay niya ang kaibigan mo. Ginamit niya. Sa'yo na nga rin ang galing na hindi ko siya kaibigan, di ba? Sinubukan niya pa rin agawin sa akin si Marcos. Cassandra, nahihibang ka na ba? Narinig mo ba ang sarili mo? Hindi na napigilan na sigawan ni McCoy si Cassandra dahil sa inis sa sinabi ng dalaga. Parang hindi na ikaw yung dati. You don't ruin friendship for a man, right? Bakit parang kaya mong mawala sa iyong lahat para lang sa iisang lalaki? Lalaki na ginawa lang kayong option. McCoy, sumusobra ka na. Bakit mo kasi siya binalikan? Bakit magalit na galit ka? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang sa amin? Napaharap si McCoy sa kanya at nagulat ito nang makitang paluha na si McCoy. Paano ako magiging masaya kung sinasaktan lang ang babaeng mahal ko? Natigilan si Cassandra sa sinabi ni McCoy. Mahal kita, Cassandra. Dati pa. Kahit nung mga bata pa tayo gusto na kita. Mas lumalim pa nga ngayon eh. McCoy, hindi ko alam.
Siyempre, hindi mo alam dahil hindi mo naman ako nakikita, di ba? Pero nandito ako, naghihintay lagi sa'yo. Nandito ako, hindi kita kayang iwan. Napaupo si McCoy sa couch, malapit sa bintana. He ran his palms through his face. He was devastated and broken-hearted. Sorry. Kahit isang katiting lang bang ng pagmamahal mo ay hindi mo maramdaman sa akin. McCoy, alam mong mahal ko si Marcos. Pero alam ko rin na unti-unti mo na siyang nakakalimutan. Umasa ako na kahit papano ay magkakaroon ako ng papel sa buhay mo lalo na't sinabi mong mag-move on ka na sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na mawawala ng pagmamahal ko sa kanya. Pinunasan ni McCoy ang kanyang luha, saka tumayo. Pero masaya ka ba ngayon? Are you happy na nagbalikan kayong dalawa? Tanong nito kay Cassandra. Napatango naman si Cassandra. Napahinga na lang ng malalim si McCoy bago ulit nagsalita. Okay then. I'm happy. I love you so much. I just want you to be happy. Even that happiness doesn't include me. Then he went out of the room and walked away from her. Lumipas ang ilang linggo na nagtatago silang dalawa ni Cassandra at Marcos. Hiniwalayan na rin ni Marcos si Lilian at si Cassandra pa ang nag-comfort sa kanya. Masaya naman siya sa pinili niya dahil sa wakas, nagkabalikan silang ng taong mahal niya. Pero ang hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ang bigat ng kanyang dinaramdam. Kahit ano pang pagpapaniwala niya sa kanyang sarili, hinahanap niya pa rin si McCoy. Inaalala kung kumusta na ba ito. Pagkatapos kasi ng araw na yun, ay hindi na sila nagkausap ang dalawa. Love, you're not touching your food. May problema ba? Cassandra woke up from her senses when Marcos stopped her. Yeah, I mean nothing. May naalala lang. At ngumiti kay Marcos. Really? But are you happy? Hindi siya makasagot. Masaya naman siya, di ba? Masaya siya. Alam niya yun. Pero bakit parang ang hirap sagutin ang tanong niya? Masaya naman. Bakit mo tinatanong yan? Pilit na natawa ito. Wala lang. Pansin ko lang kasi na magkasama naman tayo pero parang ang layo mo. Napakunot noo si Cassandra. Anong ibig mong sabihin? Parang ang layo mo. Palagi kang may iniisip, parang pakiramdam ko may kulang sa'yo. Ano bang iniisip mo? Marami. Wika niya sa isip niya. Wala. Pakiramdam mo lang yun siguro. Tara kumain na lang tayo bago pa lumamig yung pagkain. Tapos na akong kumain. Ha? At tiningnan niya ang plato. Tapos na ngang kumain si Marcos. I told you kanina pa, tulala ka lang. Nilalaro mo lang ang tinidor at mukhang malalim ang iniisip. Ganun ba? Sorry. Hindi lang kasi yan ang nangyayari ngayon eh. Palagi sa tuwing magkikita tayo and it bothered me a lot. May problema ba talaga? Tell me. Bumabawi naman ako, 'di ba? Oo naman. Kaagad na sagot ni Cassandra dahil nakikita niyang bumabawi naman si Marcos. Pero habang tumatagal, ang pag-iisip niya ay alam niyang hindi si Marcos ang problema, kundi siya. Sarili niya. So ano? Mahal mo na siya? Nagulat ito sa tanong ni Marcos. Ha? Confirmed. You love him already. Sino? Si McCoy. Lumakas ang tibok ng puso niya. It's fine. Nagulat siya nang hinawakan ni Marcos ang kamay niya. You don't have to explain.
I've been observing you since when you were with him and I usually compared it to us. You look at him the way you used to look at me. And he did too. It hurts me a lot. Kung alam mo lang ay sobrang laking pinagsisisihan ko na pinabayaan kita. Na hinayaan kong hindi tayo magkaayos. Sobrang pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Kasi kung naging tamang lalaki lang ako para sa'yo, hindi na kita makikita na may kasamang iba. Sobrang sakit pala na may kasama ng ibang taong mahal mo at wala kang magawa dahil kasalanan mo naman kung bakit siya napunta dun. Pero alam kong masaya rin ako. Masaya ako kasi sa wakas, may lalaki na nahandang magpakalalaki para sa'yo. You deserve everything in this world, Cassie. You deserve to be treated well. You deserve him. Ngumiti si Marcos sa kanya. I wanted to be selfish. Gusto kong angkinin ka. Pero iba talaga kapag mahal mo ang isang tao, no? Kaya mong ipaubaya siya dahil alam mong doon siya sasaya. Kaya go. Tell him that you love him. I know you. You are not that showy but please don't let this bluff. Sabihin mo na sa kanyang totoong nararamdaman mo bago pa mahuli ang lahat. Bago mo pa siya makita na may kasama ng iba. Napaiyak sa tuwa si Cassandra dahil sa sinabi ni Marcos. Kaagad siyang tumayo at niyakap ng mahigpit si Marcos. Pagkatapos ay lumabas siya sa restaurant at nagmaneho papunta sa bahay ni McCoy. McCoy? McCoy, buksan mo ang pinto! Sigaw niya habang pinipindot ng walang katapusan ng doorbell nila. McCoy! Miss, walang tao dyan. Kaagad siyang napatingin sa likuran at nakita ang isang matandang babaeng nagsalita. Anong walang tao? Ha? Nasaan ang mga tao rito? Si Papa Pogi ba hanap mo? Kakaalis niya lang kanina. Sinabi na pupunta ng airport. Airport? Bakit? Aba, ewan ko. Pinabantay lang sa akin ng bahay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cassandra at bumalik na siya sa kanyang sasakyan saka ito pinaandar. Ano ba, traffic? Inis niyang hinampas ang kanyang manobela nang naipit siya sa traffic. Habang traffic ay kinuha niya ang kanyang phone at pilit na tinatawagan si McCoy pero hindi pa rin ito sinasagot. Walang tigil ang pagbubusina niya hanggang sa unti-unti nang nakaalis siya sa traffic. Malapit na siya sa airport nang na-stuck siya ulit kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at bumaba siya sa sasakyan at tinakbo na niya ang airport. Madaming tao ang nagtitinginan sa kanya pero wala siyang pakialam. Ang tanging gusto niya lang ngayon ay mahabol si McCoy bago umalis at masabi niya ang kanyang nararamdaman. McCoy! Pagsisigaw nito sa airport nang nakarating siya. McCoy! Tumakbo siya sa guard at akmang papasok pa sana kung saan pumapasok ang pasahero pero pinigilan siya nito. Miss, bawal pumasok. Kuya, please papasukin mo na ako. May hinahabol lang po ako. McCoy! Pagmamakaawa niya, sabay sigaw sa pangalan ni McCoy. Miss, pasensya ka na talaga pero bawal talaga eh. Kuya naman eh. At umiyak na nga ng todo si Cassandra nang hindi na niya nakita pa si McCoy. Tingnan mo nga naman, sino ang iyakin ngayon? Nagulat siya nang may nagsalita sa likuran niya. Kaagad siyang humarap dito at laking ngiti niya nang makita si McCoy. Tumakbo siya at walang pag-aalinlangan na niyakap niya si McCoy. McCoy, hindi mo ako iniwan. Aniya habang yakap-yakap ng mahigpit si McCoy. Bakit naman kita iiwan? Sabi ko naman sa iyo hindi kita iiwan, di ba? Tahan na. Ang pangit mo na niyan tuloy. Asar pa nito saka pinunasan ng luha niya. Bakit ba kasi nandito ka sa airport? Malamang aalis ka.
Sinundo ko lang naman sila mama, tangiks. Saka nito tinuro ang kinaroroonan ng mami nito at nakangiting nakatingin sa kanila. Pero hindi na niya pinahaba pa ang oras at hinalikan niya si Makoy kaagad. Mahal kita. Sobrang mahal. Aniya nang mabawi ang labi. Talaga? Oo. Seryoso ka ba dyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Makoy sa kanya. Oo nga. Ikaw lang ang mahal ko, Makoy. Siyempre naman. Ang pogi ko kaya. Aw! Napatili ito sa paghampas niya. Buwisit ka pa rin. Mahal mo ako Wala nang bawian yan Yes. Oy, Makoy, ano ka ba? Binuhat ni Makoy si Cassandra at halos lahat ay nagsipalakpakan sa kanilang dalawa. I love you, Cassandra Alcantara. Sigaw ni Makoy sa loob ng airport. I love you too, Makoy. Marcos Montiarde. The end. Ang pag-ibig ay sadyang makulay. Minsan nakala natin masaya na tayo. Minsan nakala natin mahal pa rin natin ang taong yun. Minsan nagiging makasarili tayo. Pero minsan naman nagiging mapagbigay tayo. Makita lang na masaya ang taong mahal natin. Handa tayong masaktan para lang makitang masaya sila. Dahil ang pag-ibig ay parang isang haligi na bumubuo sa sarili nating buhay. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento. Muli sana ay may napulot kayong aral sa istoryang ito. Keep safe and God bless. Malayo ka man, mahal lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.